Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin ang Digital TIN ID at paano gumawa ng ORUS account without existing TIN. Based sa Revenue Memorandum Circular 120-2023, sa mga individuals na walang physical TIN ID, pwede mag-avail ng Digital TIN ID gamit ang Online Registration and Update System or mas kilala na ORUS. Ayon sa RMC, ang Digital TIN ID ay valid na government ID na pwede gamitin sa transactions sa government agencies, LGU, employers, bangko at financial institutions na kailangan ng authentication and verification ng taxpayer. Ang Digital TIN ID ay hindi nangangailangan ng signature or pirma. Ang paraan para ma-check kung legit ito ay sa pag-scan ng QR code. Kaya kung i-preprint mo man ito, siguraduhin na may scan ang QR code. Required ang mag-sign in sa ORUS upang makapag-apply ng Digital TIN ID. So sa pag-create ng ORUS na account, kung without existing TIN, step 1, pumunta lamang sa www.orus.bir.gov.ph at i-click ang Create an ORUS account. I-click ang tick mark and i-click ang Agree button sa dulo. Step 2, mag-create ng ORUS na account sa pag-fill up ng registration details. Piliin ang Register as Taxpayer. Sa video natin, select ang Without Existing TIN. Yung link ng video ng pag-apply ng With Existing TIN naman ay nasa description ng video na ito. May lalabas na message tungkol sa multiple TIN. Take note na bawal sa batas ang magkaroon ng multiple TIN. Meron itong kaakibat na criminal penalty kung ginagamit ito para sa illegal na gawain. Kung napag-alaman mo na meron kang multiple TIN, pumunta lamang sa RDO at hanapin ang Officer of the Day para magpa-assist upang ayusin ito. Kung nabasa mo na ang message, i-click ang I agree. Next, piliin ang user type, depende sa transaction. Kung foreigner needing a TIN, select Get TIN for Foreign National. Next naman ay kung magre-register as professional, tulad ng mga magpa-practice ng profession nila, tulad ng mga engineer, doctor, or abogado, piliin ang pangalawa. Sa mga magpapatayo naman ng negosyo tulad ng mga online sellers, merchandisers, retailers, or manufacturer, piliin naman ito. Kung combination ng professional at business owner, piliin ang pang-apat. Panglima ay kung unemployed at kailangan ng TIN para makapag-transact sa government agencies or sa pagbukas ng bank account. Or di kaya walang TIN pero nangangailangan ng TIN tulad ng pagbebenta ng lupa na may capital gains tax. Piliin po natin ang EO98. And then lastly, sa mga OFW or OCW na mag-a-apply ng TIN, piliin naman ang last option. For illustration purposes ng video na ito, piliin natin ang EO98 kasi ito ang pinaka-common na tanong sa akin. Emphasize ko lang, piliin ang one-time transaction kung wala kang TIN pero meron kang kailangang i-file sa BIR tulad ng pag-file ng capital gains tax, donor's tax, or estate tax. Ang EO98 naman, kung wala kang TIN pero need makipag-transact sa government agencies tulad ng pagkuha ng government-regulated licenses, pag-open ng bank account, or first time mag-apply ng employment. Then, proceed sa pag-fill up ng other personal details. Kung tapos na sa pag-fill up, recheck lahat, then i-click ang CAPTCHA, then click Register. Step 3, antayin na makareceive ng email confirmation. I-click ang Verify Your Account upang makapag-proceed sa pag-login sa ORUS na account mo. Ang isa sa importanteng detalye ng RMC 120-2023 ay kung paano at sino ang pwede mag-apply ng Digital TIN ID. Ayon sa RMC, mga individuals na with existing physical TIN ID or mga registered sa BIR pero without issued physical TIN ID ang pwedeng mag-apply ng Digital TIN ID. Also, kaya kung ang account registration mo ay without existing TIN pero as a professional, sole proprietorship,
at walang lumalabas na View Your Digital TIN ID, pwede ka magpadala via email ng S1905 upang makapag-update ng taxpayer registration. Yung link ng directory ng mga RDO ay nasa description ng video na ito. Pwede ka rin pumunta sa RDO having jurisdiction ng registration para ma-process ang tax identification number and other registration requirements tulad ng official receipts, books of accounts, and others kung kinakailangan. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito para maliwanagan ang digital TIN ID at paano mag-apply ng ORUS account without existing TIN, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and family nyo. Yung video ko kung paano mag-apply ng tax identification number at mag-apply ng with existing TIN ng digital TIN ID sa ORUS ay nasa description ng video na ito. So, this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.